ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi! Lahat po tayo ay nakaranas na mabigyan ng tungkulin. Naintindihan nyo, mga bata? Kayo ba'y nabigyan na rin ng tungkulin? Very good. At sinong nagbigay sa inyo ng tungkulin? Ang inyong mga magulang? Lagi ba kayong binibigyan ng tungkulin ng mga magulang ninyo? Ngayon, ang Diyos, kapag nagbibigay ng tungkulin, ay naglalaan din po ng lahat na kailangan para matupad ang ibinigay niyang tungkulin. Pero umaasa siya ng mabuting kapalit. Gaya halimbawa, kapag utusan kayo ng inyong mga magulang na linisin ang inyong bahay, dapat binibigyan kayo ng mga magulang nyo ng walis. Tama, mga bata? Ano pang kailangan nyo? Dustpan. Pamunas. You see? Kasi pag hindi ibibigay sa inyo yon, hindi nyo matupad ang ibinigay sa inyong tungkulin. Tama ba, mga magulang? So, yan ang Diyos. Pag nagbibigay ng tungkulin, naglalaan din ng lahat na kailangan para matupad ang tungkulin. Pero umaasa ng mabuting kapalit. Kaya kapag kayo binigyan ng inyong mga magulang ng lahat ng kailangan ninyo para malinis ang bahay, ano yung kapalit na inaasahan niyo, mga magulang? Wala kayong kapalit? Dapat malinis. Malinis ang bahay. Binigay ko na sa iyo lahat ng kailangan para malinis ang bahay. Dapat, inaasahan ko na pagkatapos, malinis ang bahay. So, ang aral na ito ay isa sa mga aral na ating mapupulot sa linggong ito. 27 linggo sa karaniwang panahon. At ang aral na ito ay nilalarawan sa dalawang pagbasa. Ang mag-uuna akong tatanong dito sa Area 1. Ano ang isang pagbasa na saan nilalarawan ang aral na ating mapupulot sa mga pagbasa ngayon, yung ang Diyos kapag nagbigay ng tungkulin ay naglalaan din ng lahat ng kailangan para matupad ang tungkulin na yon. Ano ang isang pagbasa na saan naglalarawan nito? Unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Tama po ba siya? Palakpakan nyo. Tama daw eh. Parang mahina. Area 2. Ano yung ikalawa? Ebanghelyo. Tama bang sinabi ng area 2? Palakpakan ng area 2. Ebanghelyo. Ngayon, sa unang pagbasa,
Sino ang naglalarawan sa Diyos na nagbibigay ng tungkulin? Area 3. Sino? Si Mutyang mahal o si Sintang mahal. O area 4, sino naman ang binigyan ng tungkulin ni Sintang mahal? 1, 2, 3, 4, 5. Sino? So si Sintang mahal may ubasan. So may-ari siya ng ubasan. So sino ang binigyan niya ng tungkulin? Ay siyempre, o area 5. O wala. Area 3. Sinong binigyan niya? Alin yung binigyan niya ng tungkulin? Ang kanyang ubasan. Di ba? Ngayon, naglaan ba siya ng lahat ng kailangan para mangyari? Ano bang inaasahan niya sa kanyang ubasan? Na magbubunga ng mabubuting ubas. So, para mangyari yan, naglaan ba ang si Sintang mahal o si Mutyang mahal ng mga kailangan para magbunga ng mabuti ang kanyang ubasan? Anong unang ginawa niya? Area 2. Hinukaya niya ang lupa at inalis ang mga bato. Ako. Alas 4 na pala. Pangalawa ay, siyempre, dahil nahanda na yung lupa, ang ginawa niya, siyempre nagtanim. Anong tinanim niya? Mga piling puno ng ubas. Pagkatapos, nagtanim na siya para maprotektahan ang kanyang mga ubas. Nagtayo ng bantayan para makita, no? At ika-4, so alam na ninyo yon, hindi na natin itatalakayin lahat, no? Nagri-ring na yung bell. So ginawa niya ang lahat, no? Ngayon, ang tanong, area 2 o area 1, naibigay ba ng ubasan ang inaasahang kapalit ng ni Mutyang mahal? Hindi. Bakit? Ano yung nangyari? Ang nakuha sa ubasan ay mga ligaw na ubas. Dahil ganyan ang nangyari, anong ginawa? So, ang ginawa, sa maiksing salita, pinabayaan na, wala, hindi naman kayo nagbubunga ng mabuti, pinabayaan hanggang masira at mawasak. So ganyan din, kapag tayo binigyan ng tungkulin, tayo ay naliligaw. Alam nyo yung nabigyan ng tungkulin, naliligaw? Dahil hindi natin nakikita doon sa kanyang pwesto, naliligaw. Kaya hindi nagagawa ang kanyang tungkulin. So yun ang naliligaw sa kanyang tungkulin. Wala roon sa dapat kinaroroonan niya. Gusto ba ninyo ganyan ang paggawa niyo ng tungkulin? Yes or no? Mabuti naman. Dahil kung ganyan, pababayaan na rin tayo ni Lord.
hanggang sa tayo masira at mawasak. Gusto niyo yon? Ikalawa, na pagbasa ay sa Ebanghelyo. Sino naman ang naglalarawan sa Diyos na nagbibigay ng tungkulin? Area 3. Isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Ibig sabihin, ginawa niyang bukid niyang ubasan. Sino ang binigyan niya ng tungkulin? Area 4, binakuran. Binigyan ng tungkulin. Ang binigyan ng tungkulin ay yung mga kasama na kung sa kanila iniwanan ang ubasan noong siya ay umalis patungo sa ibang lupain. So dito nakita rin natin na siya ay naglaan ng lahat ng kailangan. Hindi po ba? So hindi na natin banggitin yon. O, naibigay ba ng mga kasama? Hindi. Dahil nung nagpadala ng mga tao na kukunin ang kanyang kaparte, hindi ibinigay. So yung unang grupo ng mga alipin, hindi ibinigay. Yung ikalawang grupo ng mga alipin na mas marami, hindi rin binigay. O sa bandang huli, sino ang kanyang ipinadala? Ang kanyang anak. O, ibinigay ba sa anak? Hindi. Anong ginawa sa anak? Pinatay. O, anong sabi sa Ebanghelyo gagawin? Sa ganong binigyan ng tungkulin, pero inaangkin, hindi dinideliver. Lilipulin. Anong ibig sabihin ng lilipulin? Lilipulin, no? At kukunin sa kanila ang ubasan. So ganyan, kapag tayo nabigyan ng tungkulin, hindi tayo nagdi-deliver, patay tayo. Dahil aalisin sa atin ang tungkulin. Tama? So, mga kapatid, may dalawang tanong. Alin ang gusto ninyo? Una, ayon sa unang pagbasa, na kayo na binigyan ng tungkulin ay naliligaw sa inyong tungkulin o natatagpuang gumagawa ng inyong tungkulin? Gumagawa ng tungkulin. Very good. At sa liwanag ng Ebanghelyo, alin ang gusto ninyo? Na kayong nabigyan ng tungkulin ay inaangkin ang dapat ibigay sa may nagbigay sa iyo ng tungkulin, o dinideliver mo? Dinideliver, no? Ibinibigay. So, gawin po ninyo yung dalawang iyon kapag kayo'y nabigyan ng tungkulin. Ano yung una? Dapat natatagpuan na gumagawa ng tungkulin. Ikalawa, nagdi-deliver ng dapat i-deliver sa nagbigay ng tungkulin. Kapag ganyan ang ginawa natin, magkakaroon ba tayo ng kapayapaan?
So yan ang sinasabi sa ikalawang pagbasa, no? Na magkakaroon tayo ng kapayapaan, na siyang mag-iingat ng ating pag-iisip at ng ating puso. Dahil ginagawa natin yung tungkulin natin eh. Hindi tayo guguluhin ng ating isip, hindi tayo mababagabag ng ating puso. Kaya, magkakaroon po tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Amen? Amen.